Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Isa pa nga palang komento, why are some people focusing on Gen Z? Why are we trying to imitate the Indonesians and the Nepalese na Gen Z ang kumilos? Bakit hindi na lang buong Pilipino? Hanggang 80 plus kaya pa. Bata, kaya, lahat ba? All walks of life. Because Gen Z, hindi lang sila ang sangkap sa bansa natin. Nandyan din yung Gen Y, Gen X, at baby boomers. Kami, baby boomers kami. At yung mga, the American, occupation na population, no? So, bakit hindi lang tayong lahat? Isa lang naman bansa natin eh. Bakit meron pang Gen Z, meron pang... Kalimutan na natin yung Tsaka, let's chart our own destiny. Let us not imitate because this should unfold how it should unfold. How, base sa ng perspective ng Pilipino, base sa ugali, karakter ng Pilipino. Kaya hindi Gen Z, tapos nun kasi mapusok din ng Gen Z. Mamaya bahala ka. Wag lang kasi yung iba, may nakausap ako, inaalala daw niya pagka yung mga bata ang nagamit dito, baka may mangyari doon sa mga bata, mamaya later on, iyakan. So, meron pa nagsasabi niyan, collateral damage. Diyos ko. Yun yung mahirap, collateral damage. Both sides, collateral damage. AFP, PNP, tsaka yung mga nagrarally. Hanggat maaari, wala sana masaktan. Doon papasok yung peaceful settlement. Kaso, sabi ko nga, hindi kayang maging peaceful settlement hanggang hindi mo sinesettle yung grievances ng tao. Ang gusto ng tao, justice. Ang gusto ng tao, katotohanan. Satisfy yung pagnanasa nila na malaman ang katotohanan. Sino ba ang punot dulo nitong korupsyon na to? Bakit ninyo itinuturo sa previous administration samantalang yung present ang dapat unahin yung imbestagahan? Bahala na kami taong bayan na pupuntahan namin yon pagkaikot ng gulong. Bahala na. Bahala na yung next president sa 2028. Kung gusto niya, tahakin lahat ng corrupt na yan, habulin. Diba? Pero ngayon, since you are the president, it is your duty, sworn duty, na may humatsing doon, dinig na dinig. Kakadistra ka. Sinabutahin na naman ako. Okay. Nakalimutan ko tuloy, sasabihin ko. It is your prime duty as the President of this Republic na siguraduhin mo, kikialam ka sa administration na iba, lintik. Ayusin mo yung administration mo na muna. Yung pinsan mo. Patatakasin mo. Kung may issue nga harangin mo na. Paharapin mo sa batas. Kung totoo ka. Kung hindi ka kasama dyan, sa sindikato na yan. Okay, so yun yung message ko, Thank you sa mga comment ninyo.
Maraming salamat sa comment. Haba. Diyos mio. Haba. Rosa Cepeda, thank you. Cesar Soberano, thank you. Mariel, Kate, Denise, galing mo talaga, sir, kaya love ka namin. I love you too! Thank you, ha. Thank you. Papagupit na ako mamaya. Para magmukha akong bata. Susana Tafala, this is not easy, sir, Dado, pero kapag sama-sama tayo, magtatagumpay. Oh, ang inintay lang dyan, yung one time, big time, lahat kayo, you find the time, you see, is this person credible? Is the anong tawag dito? The action believable? Is the end result likable, lovable? Is she doing it or he doing it for love of country? Is this leader or leaders, no? So, gano'n eh. Will it bring out the truth? Will it bring out justice? Will it bring out accountability? So yan, yung gano'n lang. Ang tingin ko, hinihintay lang ng tao yung yung sang-ayon sa pananaw nila, yung swak na swak sa kanila, yung dapat mangyari. Sa ngayon, may okay yung peaceful rally sa iba, pero iba, ayaw. Ang tanong, bakit? Bakit ayaw ng tao? Bakit hindi pupunta yung tao sa peace rally? Bakit? Di ba? So may mga unang rason sinasabi, may kahalo dyan eh. Pero sinasabi naman na wala ng kulay eh. O di tama lang halo-halo. Ang problema nga sinabi kasi bigla, bawal ang DDS dito. O di, lumalabas, may halong kulay talaga. Kung nagra-ride lang dun sa walang kulay-kulay, walang iba-ibang ideology, Pilipinas lang. Pero biglang sinabi ng mga ng mga na-attend doon, mga commenter, bawal ang DDS, bawal ang bobo, bawal ang mga shit. Nakakasama ng loob. Nanghihikayat kayo na sumali, pero hinahati nyo na kagad. Kaya nga, divisive. So, pupunta ba ako doon? Not there. Not there. Pupuntahan ko yung sarili ko. Pupunta ako sa sarili ko kahit may isa akong plug na ganyan. Yeah. Ito ko. Yun ang sigurado ko na pupuntahan ko yung kung saan akong toilet nandun. Hello, nandun ako sa flagpole. Dito ako. Mga kababayan, nandito ako. Ito na yung hudyat. Nag-iisa ako. Malay nyo, dumami tayo bigla, di ba? Ay, ako. Sakit sa ulo ng Pilipinas. Hirap nga malain. May nagko-comment sa inyo ng gano'n eh. Mahirap mahalin ng Pilipinas. Agnes Bombita, pinag-init lalo nila taong bayan nung tinanggal nila Senator Marcoleta kasi pinagtatakpan nila ang justice. Nagwa-whitewash sila. Correct. Sabi ni Agnes Bombita. Jomar Sunga, sinasabotay na naman ako dito. Yung Mami, may sumasabotay sa akin, no? Sugod tayo, Malacanang, Supremo, Jomar Sunga. Gusto nyo ba? Gusto nyo ba? Baka walang susunog ng Malacanang, ha? Walang susunog sa Malacanang. Kailangan natin yung Malacanang para maging museum ng taong bayan. Yun yung sa akin. Lahat kung ako lang ang masusunod, ako lang naman yan. Suggestion, Madam President, no? Suggestion ko lang, wala nang Malacanang dyan, wala na. Tourist attraction na lang yan. This is the Malacanang House, seat of government until the people revolution. Mamaya, inciting to, na naman ako, sedition,
Hindi naman ako tumatayo dun sa mga entablado at naghikay, lumaban na tayo! Rebellion! Rebellion! Lumaban tayo! Ito na, simula na revolusyon! Di pa naman ako naggaganon eh. Ang sa akin, kung ako lang ang masusunod, if I were the one to resolve this, yung Malacanang, tigil na Malacanang niya. Hanap tayo ng ibang Malacanang. Ayusin natin. Pagsamahin na natin Senado, Congress, Malacanang, Judiciary. Pagsamahin natin, okay, whatever. Okay, Congress, tsaka Senator, pagsamahin natin. Konti na lang naman sila eh. Tapos, yung Malacanang, gawin na lang ng museum. Gawin natin museum na lahat ng nag-people power, ilagay natin yung pangalan doon para lahat ng bata makita. Ito yung mga ninuno ninyo. Tumayo sila eh, pinaglaban ng Pilipinas, kaya ang ganda ng Pilipinas ngayon. Lahat ng pangalan, naka-engrave doon. Kung million ba o whatever, by region. Easy naman na makuha yan eh, yung mga pangalan. Signify kayo, habang kayo naghihintay doon sa mga rally, pasa nyo yung mga pangalan ninyo, sulat nyo yung pangalan ninyo, tapos nun ibigay ninyo doon sa mga group leader nyo para makuha natin, magagawa natin database, and then eventually, pagka may pondo tayo, madali naman pondohan yun eh. Dami naman corporate na magpopondo niyan. Tapos nun, boom, paggawa natin. In granite, naka-etch yung mga pangalan ng bawat isa. Kaya proud ka na kasama ako doon. Parang di ba, memorial. Ayun, People's Revolution Memorial. So nandun lahat. Nandun yung AFP, PNP na pumanig sa taong bayan. I'm just thinking ahead, no? Nandun yung mga Tapos may konting narrative. Binihag yung ganito, ganyan-ganyan. May mga pictorials pa. Talaga may diorama pa yung ganun. It's nice to see that. Tapos nun, yung House of Representatives, maging Crocodile Farm talaga type ko dun eh. Para talaga nandun yung nandun yung laughter. Crocodile Farm. Yung House of Representatives, ginawang Crocodile Farm na merong kainan all around, na 2 stories kunyari, merong veranda all around, wrap around na veranda. Makita, merong crocodile, may crocky, ganon. Alaga tayo, lagay natin yung pinakamalaking crocodile sa Pilipinas, lagay natin doon. May pangalan pa, Tamba. Si Tamba. Nandun si yung ibang congressman. Si Ko, di ba? Nandun yung iba. Si Benny. It would be nice kasi you accommodate 300 alligators, crocodiles or more. Tapos it's kainan siya, commercial strip owned by the government, source of money. Bumawi tayo. Papuntahan talaga yan ng mga tao. It's a must-see na place. When the Filipino people decided to stand up and take back the power that they have given to these corrupt officials, they stood up and stormed this edifice, the former Congress building, and then biglang it was converted now to a crocodile farm so that the future generations will remember. Dedicated to the future generations of Filipinos. Always rise up. When tyranny becomes the norm, revolution becomes duty. Di ba maganda yung rise up. Okay, natatakot. Kasuhan kayo. Sila nga kakasuhan natin. Sila ang kakasuhan natin. So, okay, matakot, mga kababayan. Agnes Bombita, hanggang now, hindi huhupa galit ng taong bayan. Hanggang ngayon, hindi na, tuloy-tuloy na yan mangyayari dyan. Cesar Soberano, dapat the biggest Philippine flag lang ang mangingibabaw sa lahat ng kilos protesta ngayon. Yeah, when I come out, I'll be wearing a Philippine flag sa sa sleeve ko o sa front ko. But I will invert it. Yung red yung nakaibabaw.
So yun yung sa atin mga kababayan, you have a Philippine flag, you invert it. Pula ang nasa ibabaw. Just to deliver the message, tarantado kayo, galit kami talaga. Tangina nyo. You brought about this situation. The Filipino people will finish this. Together, we rise up and we take back that power. Tarantado kayo. Itutuwid namin ang Pilipinas. We have the resolve na ituwid ang Pilipinas. We will see to it na maayos namin ang Pilipinas in this lifetime. Kaya yung tatayo, laban sa amin, kalaban namin. Yung aharang sa amin, kalaban namin. And we will show you, we will display to you na kung sino man nakaharang dyan, the sea of people against us will open. I don't know how among Diyos will, pero ganon, divine intervention. Basta you have God as your guide, your wisdom, your discernment comes from God, your faith nandoon, and then yung tapang ninyo, you draw power. Of course, from each other, pero firstly, you draw power, yung courage from God. Because this is a fight between good and evil. Evil will not triumph ever against the good. No? Kontrolin nyo lang. Gusto nyo manunog, sino susunugin nyo? Yun. Huwag yung mga property. I-recover natin yun. Ebidensya yun eh. I-recover natin yun. Pero yung kunyari, yung gusto nyo sumunog ng sumunog ng papel. Ay, ako buhay ko. Gusto nyo sumunog ng ng kahon, ng karton. Ay, nako. Kaya nga, Tapos in the end of it, linisin yung kalat. No? Mamaya mag-vlog ako tungkol sa lalabas pa ako ngayon. Nag-enjoy ako ng buhay ko. Enjoyin ko yung buhay ko. At ukay-ukay muna kami. Enjoyin ko yung buhay ko kasi baka magkagulo. I find myself in harm's way. At least enjoy ko na yung buhay ko. I still have one life sa musang. Pagka musang ko, ewan ko yung mga kabady ko mga musang, pagka tumayo ko, lumabas kayo mga musang. Lumabas na kayo sa mga lungga nyo. Pero ang doon, let's dedicate this whatever ounce of energy that we have left. Nairayuma kayo, may sakit kayo, tumayo kayo. Let's dedicate our lives for the good of this country. Walang iba tayong asahan. Tayo-tayo lang dapat. Tayo-tayo lang eh. So, we have to stand up and finish this. Okay? Thank you sa plantita men in uniform. Pa-step down na ninyo si Marcos. Won't happen eh. Eduardo Rich White, we support against corruption under BPM. Commander Tom, kamusta na? Thank you sa mga report. Agnes Bombita, Kapdado, mas malakas loob ng iba pag kasama ka. O, hintayin nyo ako paglabas ko. Sabi ko sa inyo pagka lumabas ako I do not have to, yung sasabihin ko sa mga tao, lumabas kayo. Hindi, makikita nyo ako, nandun na ako. Walang alisa, nandun na ako. Because dapat ganun yung mga leader. Mauna kayo sa tao. Without fear. Without fear. Hindi yung pararamihin niya yung tao tapos tsaka lalabas. Kita niyo yung ginawa ng ginawa nila General Pokis. No? General Kita. Nila Metran tsaka tong Captain Ray. In fairness, nauna sila. Tumayo sila. Ang problema hindi lumabas. Kulang yung mga tao Pero yun yung leadership, no? Yun yung leadership. Hindi ako pumunta kasi nga ang sabi ng grupo ko, wag ako pumunta Wag ako pumunta kasi hindi namin alam. Hindi ako kasama sa mga meeting nila no? Hindi ako kasama. So ang comment nga ng isa is I'm in the blind. It's
mahirap pagka ganon. Di mo alam yung agenda, di mo alam yung programa, baka mamaya mapasama ka. Eh, okay naman yung mga mga kasama na worried sila sa akin. Yeah, so I took I took precaution na imbis na pumanik na ako ng Baguio, nag-delay ako 2 araw. Tapos lang pumanik eh. Nag-delay ako na tingnan kung pinapasok ko yung mga intel doon para alamin kung ano ba talaga yung plano. So nagkaroon ako ng info kung ano yung part of the plan. So I really decided, wag na. Pumanik na ako. So ayun yung ano ko. Okay. Hintayin niyo yung paghudyat. No? Kaya dapat tayong mga Pilipino magkaisa na labas na ayusin natin ang ating bayan. Okay. Magkaisa, isa yun magkaisa, lalabas. Magkaisa, kung ano yung pakay. Ano yung objective? Kung ang objective ninyo ay peace rally, I don't think na may kahit niya iba, kasi yung iba, graduate na sa peace rally. So, mahirap pagkaisahin. Lalo na kunyari ang modus kunyari, ang ano ng ibang grupo magkaisa na tayo. Pero biglang sasabihin, hindi kasali dito DDS. Doon pa lang may problema. Dapat nga, sinasabi ko nga sa vlog iisa lang tayo, Pilipino. Kalimutan niyo yung kulay, kalimutan niyo lahat. Pilipino tayo. Ayusin natin to kasi laking problema nito. May pagkakataon tayo ayusin ng Pilipinas. Ayusin na natin. Pero pagka hindi natin alam, ang gusto lang natin patalsikin tong lahat ng to, ng mga tarantado, and then, afterwards, hindi natin, wala tayong plans o usapan kung ano yung susunod, delikado. Kasi yung baka magkaroon dyan ng power grab. Yun yung kaya nga dapat mag-upo and then, ano ba yung end result nito? Ganon yung Well, of course, may hirapan ng mga ang power grab dahil sa marami naman ng Pilipino na may gusto sa Constitution, no? Marami naman, we follow the Constitution. And by virtue of the Constitution, the succession is there, very clear. So whether you like Inday Sara, whether you hate her, you love her, love you. Whether you hate Inday Sara or you love her, mwah. love you. Kasampal abuti. You have no choice but to respect the Constitution. As long as the Constitution is there. The question is, if you trash the Constitution, you're trashing away yung all the rest. Pangit naman. Then there will be disorder. Kasi pagka hindi Constitution na susundin, may question mark na yon sa succession. Mababasa nyo Pagka ayaw ng Constitution, palitan yung Constitution, ayaw kay Inday Sara nun. Kasi maliwanag yung Constitution, successor, Vice President. Whether you like it or not. Ngayon, pagka kunyaring nilagay niya, pagka kunyaring papalitan yung Constitution, pagka papalitan mo yun, hindi na Inday Sara successor doon. Iba na. Pasok ngayon yung dark horse, yung mga manok. Pasok kaya kunyaring grupo. That's dangerous. Revolution talaga yan. Civil war. Kasi makakalaban ninyo yung kung sino man susundan ng military. Or kung sino man ang armado ng grupo. Or kung ano man yung pitik ng taong bayan. Yung hagupit ng taong bayan. Magkakalaban-laban. Kaya yung mga grupo na may ambisyon, that's why we sa SFGF, we are very careful. Kaya kami nag-hold. We're very careful.
ayaw namin na magamit kami, magikayat ng mga ganyan tao, ganyan-ganyan tao nang biglang hindi tayo magiging konstitusyon. Yun yung nakakatakot. Kaya nga, maingat kami. That explains, hindi kami basta-basta lalabas. Hanggang sa hindi mag-usap-usap lahat kayo, grupo. Mag-alaman tayo ng barahan natin. Ano ba ang objective ninyo? Ano ba ang gusto ninyong mangyari? Ano ba ang agenda? Ano ba ang end result? Ano ba yung paraan na gagawin? Pagka malinaw yun, last question, pwede ba na lahat tayo magpirmahan? Ayaw natin ng posisyon. Bahala yung uupo na wala tayong hinihingi na posisyon. Walang compromises na hindi alam ng taong bayan. Kasi pagka lahat tayo, pinag-usapan kunyari, pwesto, kaliwa, kanan. Ito, akin to, Bureau of Customs. Ang daming pera doon. Akin to, BIR, akin to, DNR, o akin to, ganyan-ganyan. Ay, putang ina, balik tayo doon sa dati. Nagpalit lang tayo. Time out, substitution. O, ganun lang. Kaya ako, suggestion ko, i-reboot na natin. Kaya doon pa lang sa declarations, ayon sa panaginip ko, sinabi naman ng anghel ko na yun yung the best way, i-reboot na natin. Para maayos. Let's help the future leader of this country, whoever that person is, o from election, kaya 2020, whoever wins, sigurado yun na walang dayana kasi nireboot natin yung Congress, yung COMELEC, ganon. So mas maganda. So may transition talaga, and we use that transition, that time, to reboot the country. Doon ngayon papasok yung OFW. Continue the remittances, continue the work, pasensya na kayo, pero pag-iisipan natin, meron na nga nakahilera na yung benefits na makukuha ng lahat ng OFW, regardless of country, regardless of time that you spend, as long as you log in time and you are an OFW. 6 months ka lang, 1 year, 2 years, 10 years, 20 years. There is a formula, there should be a formula that will benefit these people because they have kept the country afloat dahil sa remittances nila. They have at least made the Filipino relatives nila happy na hindi iniisip yung kawalangan itong gobyerno nato, ng gobyerno, hindi lang itong gobyerno nato, previous governments, yung kakulangan, yung ganun ba. So, it's about time na bigyan natin sila ng importansya. Tsaka sila rin, magkaroon sana yung may hotline na they being exposed sa ibang bansa, they know the standard better than us. They've been there. So ano yung gusto nilang nakikita na practice sa mga bansa na pinagtatrabaho nila kung nasaan sila ngayon, saan sila nakatira. Makikita mo naman, doon full health coverage. Doon, madali yung papeles, yung paperwork, yung documentation, etc., etc. Doon, yung justice system nila, by jury. So, we don't have to reinvent the wheel. We just adopt what we believe is good for our country. And then we move forward. We can innovate from existing systems from other countries and then adapt it by way of yung transition period, i-fine-tune natin para okay tayo. Ayos na. So, Maria Victoria Bernardo, nung panahon ni Duterte, takot sila Correct, kaya nga, si Duterte nag-expose ng DPWH. Kaya nga, kaya nga, nung nawala siya at tinanggal yung anti-corruption ni Greco Belhica, ayun, nagnakaw na sila, Kaya parang spring na nag-rebound. Grabing karapalan. Yung butike na lang, dati bayawak na naging butike, tapos ngayon bigla naging T-Rex, tsaka crocodile. Kaya grabe nakawang. Kaya inabot trilyon.
Pero lahat sila dapat makulong. Lahat sila complicit because nag-enjoy sila sa buhay nila at maraming napinsalang Pilipino at property. Yun yung ano doon. Kaya dapat habulin natin. Hindi lang sa time na to. Ang sa akin, konsonada ko, habulin lahat. We want to stop it. We want to end it. We want justice. We want, sa Tagalog, gusto natin ng katotohanan, ng katarungan. Habulin natin lahat yan. Para ang resulta niya, yung pera natin makukuha para sa ating kinabukasan. KKK, ano? Okay sa kaunlaran natin. Susana Tafalia, Sir, sa laki na ninakaw nila, posible ba'y kumikilos para hindi magkaisa? Yeah. Ganun nangyayari. Kaya nga yun nung sinasabi ko sa mga vlog ko eh. We are canalized dun sa thinking, peace rally lang tayo. Kinahon na tayo eh. Peace rally lang. Other than that, hindi pwede. Parang nandyan yung armed forces. Di ba? Kasi takot na takot sila. You have to look at it that way. Bakit ganyan na makilos nila? Kasi takot na takot sila. Umabot hanggang sa bumaba, mag-resign ang Romualdez. 3 taon naghari-harian. Mayabang, etc. etc. Pero dahil sa takot nila, sinabihan, pare ko, dapat bumaba ka. Delikado tayo. Delikado. Ikaw ba, pagka gusto mo masilabang ka ng taong bayan? Ako nasubukan ko na. Buhusan ko ng gasolina yung tao, sinindihan ko. Kaya, yung mga nagsasalita na laban sa akin, sa panaginip lang yun. Kita ko yung sarili ko, nanaginip ako, binuhusan ko ng gasolina yung tao, sinindihan ko. Sinungaling. That was a dream long time ago. Samang panaginip yun, bangungot Rowena Khan, dapat maging Nepal, Indonesia, walang nasan gawa agad at ang mga tao nagkakaisa sa kanilang mitiin. Sa tingin nyo ba, meron bang tatayo dyan na ganyan ang gusto ng tao? Wala nang dakdak, wala nang basta yan na. Ngayon kung ikaw, sa tingin mo, itong nag-comment, sino itong nag-comment? Si Rowena Khan. Yan, Rowena, kung sa tingin mo, feel mo, ikaw ang mag-lead ng taong bayan. Simulan mo. Sumigaw ka. Sumigaw ka. Kasi yung comment mo, parang ina-encourage mo na kumilos na yung mga tao, pero wala naman mag-lead Kaya nga tanong ko sa inyo, sino sa tingin nyo ang pwedeng magdala nito? And then, kusapin nyo, pagdasal nyo na sana maisipan nitong tao na ito na, tumayo na nga si General Pokis, hindi naman kayo dumating. Kukunti nandoon. So, yun yung Kaya nga, nagsapala rin yung mga tao, yung mga retired doon, mga veterano. Wala man yung tao. Kaya nga, nakakatampo. Yun yung feeling nila. Nakakatampo. Nasaan na kayo? Tapos iba sasabihin, nasa kayo, sir? Meron nga akong commitments Meron commitment. Mahirap explain Monitor kasi. Yung So, yun yung at saka yung principle behind, hindi ko alam kasi yung galaw Sinabi na lang sa akin the day before. Mahirap naman yun. Ginawa nyo akong sa 44. Kayo yung sa 44, ginawa akong army na time on target coordination. Nandun na sila. Nandun na sila sa batasan, Congress. Nandun na sila. Punta ka na rito. Ha? Kasama ba ako dyan? Kasama ba ako dyan sa operation na yan? Dali mo na yung mga tao mo. Ha? Kamitin ko yung mga tao ko. Pupunta ba tayo? Bakit, sir? Time on target Kung had it been, mga sir, had it been, Mista,
had it been you bothered calling me kasi I was very near. I haven't been, wala ako sa bahay for 2 weeks. Minomonitor ko lahat yan. Lumapit ako para I can right away stand up. Had it been I was involved. And lahat ng rally na yan, nandyan ng SFGF. Minomonitor kayo. Mga intel namin, nandyan lahat. Giving me feedback. Nasabi nga, maraming kaliwa. Maraming kaliwa, kilala nila. Tumatabi pa no? So, ang minomonitor namin, and kaya nga iniisip namin, delikado to kasi pwedeng magkagulo. So, yung time on target, punta ka na dito ka na matulog. Sabi ni Colonel Metran, tulog ka na dito, sir. Kalang tulog ka na. Ha? May schedule ako yun ang problema. Well, anyway, nung kinonsulta ko yung mga kasama, mga commander, at kami magkakarap ng mga commander, binisita kasi ako, tapos kukwentuhan kami, ano ba yung nangyayari, explain, ganon. Ito yung mga analysis, etc. Saan tayo? Ganon. Yun, ginugurgun na ako. Anong gagawin? So, ganon nangyari. Well, anyway, ganon yung dating. Ayaw ng mga bata na basta-basta makilahok kasi hindi namin alam yung plano. Headed nga na-involve ako sa meeting na yan. I could have injected my inputs, my ideas, how to do it sa pananaw ko. That would have spelled yung more na impact, no? Not on a Monday. Papasok yung mga tao Nagiging nuisance ka sa traffic kung gano'n. So, muulan. So, maraming consideration. Tingnan mo yung weather, ano ba yung forecast, ganun ba. Nasa cellphone na, forecast ng weather. So, kung kailan mo pinaplano, gaya nito, tutiwan, ano yung forecast sa weather, dapat pinaplano nila yon. Because you will have people there na mababasa. Kasakit. Ang daming consideration. Anyway, sila ka Eric, sinasabi, magdala ng kapote pa, di ba? Doon sa Edsa Shrine naman. Ang daming consideration. Then, babalik ako, ano yung objective? Kung ang objective lang natin ay mag-peace rally, magdasal na lang ako sa bahay. Magdadasal na lang ako sa bahay. May altar pa. Magdasal na lang ako sa bahay, magdasal ako sa kwarto. Usapin ko siya direct line, ba't kinakailangan ko pa ng para? Kung gano'n ang objective. Pero kung hindi, then, hindi ko na mababasa yung ibang komento, no? Nandito na lang ako, maraming sala, sinusundo na ako. Ilang jet plane meron sila? 2. 3 yata. John Suarez, kasi political color ang pinaglalaban, hindi ang korupsyon. Kung mag-rally ang DDS, puntirya ang korupsyon. Pero ang ibang grupo, makapili, si Sara ang puntirya. Yun na nga That's why, sa akin, ang pinaka-safe dyan, whether you like it or not, whether ang tingin nyo kay Sara, pangit, o kaya, wow, ganda-ganda mo, ma'am. Love you. Whether ganon, it's immaterial. When you follow the Constitution, and if you all agree as leaders, kaya nga gusto ko mag-upuan. Once and for all, ano ba ang agenda? Saan tayo? Constitution. Tapos ang buto-buto. Kasi nakalagay sa Constitution, succession. Wala kayong choice, Inday Sara. Pero pagka kunyaring ayaw ninyo ng Constitution, it shows na ayaw nyo kay Inday Sara. Magkakaroon ng problema. Di ba? Ngayon, kung ang DDS ang tatapos nito, pwede. Tatapos ito ng DDS, pwede. Maglitawan lahat yan, pwede. Ang hinihintay lang niya is the cardinal sin. No? Yung tatayong parang cardinal sin. Ang tanong, sino yun? Hindi nyo alam yun Hindi nyo alam yun.
Nabi ko na kay Digong yun eh. Nabi ko kay Digong yun nung nag-usap kami. Anyway, nung pa yun, December last year. Tapos sino dito? Sila, Hunasan, Ramos, at saka Enrile, JP, yung Ram, sino dito sa kwento na to? Kung EDSA 1 scenario. Kung EDSA 2, it's just CC, Browner. Mag-pull out sa buong-buo, AFP. Tsaka ngayon, si Nartates, na sila yung mag-pull out. Well, anyway, ganun yung But I think it's gonna be different. EDSA 1, EDSA 2, EDSA 3 will be different. Grace Piling, hi. Gandang hapon po sa inyo, Chairman, watching from South Cotabato, Mindanao. Magandang hapon sa inyong lahat. Emma Melendres, South Cotabato. Muna ako, Red Hayes. So, Rado, pwede ba kayong mag-military uniform during the rally and mag-retired, ang mga retired? Pwede naman. Mga retired, mga veterano nga eh. Pwede naman, pero gusto mong mapukpok ka ng pwede naman din. Kasi may makita kayo, nag-uniform din doon eh. Okay lang yun. It's ang doon sa Mindanao nga old uniforms pa eh. Yung may US fatigue, may camouflage, basta nagsuot sila lahat. Nakita ng mga active na PNP, tsaka AFP na mga pala to, mga pagi, mga senior natin. Ngayon, narespeto. Better that way kaysa yung magkagirian and then magkapikunan. So, gusto nyo, gawa tayo ng bagong directive kung sino pwede mag-uniform, sino hindi. Pero sa akin, ang inaano ko nga, we will be creating a department for that. Okay, so niyayaya na ako. Alis na ako ha. Hanggang dito na lang. Hindi ko na mabasa ibang comment nyo. Maraming salamat sa mga comment ninyo. Haba Ang huling comment. Reka Vlog SBG. True Christ. Naun na. Mauna ka na. Next month pa ang travel ko balik dyan, Chairman. Sabi ni Emma Melendres. Baka tapos na. Starbucks Gaming. Yung 1M pabahay. Naging yero. 1 kilo na pako at 5 pieces na 2x2. O nga mga walang yan eh. Florentina de Guzman, good afternoon po. Thank you. Reka Vlog, SBG True Christ, ilabas na mga tao. Victorious Parolino, go sa labas na hindi na ito maayos na peace rally. Gising na Pilipino, hindi na ito maayos na peace rally. Victorious Parolino, ang sayang, sayang ang panahon ba? Ray, Annalyn Bennett Cabral, it's your voice heard all over the Philippines and all over the world. Nagigising lahat. Okay, sa katotohanan at magkaroon ng lakas ng loob. God bless po, Captain Enrique. Thank you. Madidinig nyo ako. Magbigay ako ng hudyat. Magbigay ako ng hudyat. Tapos, nakapayong ako, nag-iisa ako, may plug akong. Kita nyo ako, may plug ako. Ay, dala kayong plug, ha? Dala kayong plug. Wala nang banner. Wala nang banner. Pwede nyo, kalagay yung grupo nyo, okay lang yon, pero walang banner na ganon. Plug lang tayo. Philippine flag. Upside down. O, di ba? Kasi nyo, blue pa yun eh. Peaceful. Pero ako, type ko, upside down. Hindi, okay lang, Philippine flag, dalhin nyo. Joke lang yung ko, na pula-pula. Atwar yun eh, no? Atwar. Pwede rin. Ako, magdadala ako ng flag na Velcro. No? Hanap pa ako. O, sige, yun lang. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Basta, Philippine flag, wala nang grupo-grupo. Isang hudyat, isang tawag, isang galaw, isang bansa. We, the Filipino people, we change this country. Let's be serious about it. It's enough. Matakot sila sa atin, hindi tayo ang natatakot sa kanila. Sila ang may kasalanan, hindi tayo. Tayo nagbigay sa kanila ng kapangyarihan. Sa atin galing yung kapangyarihan. We will take it back.
We will terminate all of them. Put them on house arrest, pending investigation. Impose the death penalty. Tingnan na, sila matakot sa atin. Huwag nyo kaming susubukan. Hindi namin hintayin yung AFP at PNP. Nasa choice ninyo kung sasama kayo sa taong bayan. You stand up to be recognized. Ganun lang. Di walang problema. Hintay-hintay tayo. Time on target. Nandun na. Wala kayong coordination. Hindi. Tayo magbigay ng directive. Sasama kayo, hindi. Choice ninyo. Walang pilitan to. Voluntary. Sama kayo sa taong bayan. You discern, mga kapatid sa AFP at PNP, mga sundalo, mga polis. You discern saan ang tama dito. Ninakawan tayo. Binaboy tayo. Ginunggong tayo. Nasaan na tayo kumpara sa ibang bansa? Papayag ba tayo, ganituhin tayo ng ating mga pinuno? Siyempre, sagot, hindi. Saan kayo pupunta? Saan kayo kakampi? Sino i-uphold ninyo? Yung taong bayan muna? O yung mga politiko na ginagamit lang kayo? Nasa inyo yun. Hindi namin hintayin kayo. It will be us, the Filipino people. We will rise up and you will see the multitude of Filipinos. Yung mga walang paki na Pilipino, nasa inyo yun. Nasa inyo yun. Pero ito, one time, big time. Isang galaw, isang bansa, ayusin natin Pilipinas. There is a chance that we can change this country. Let us not lose that chance. Let us not squander yung pagkakataon na yun, katiting na pagkakataon na mag-unite tayo at tapusin natin ito. Okay, maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Happy Wednesday. Thank you ha. Mamaya, subukan ko ma-vlog yung aking declaration 6 to 10. Yung 1 to 5, ira-rundown ko. Mahalaga yon. And then yung 6 to 10, pera, pinag-uusapan. Yung 6, yung 7, yung palakol, 7, palakol, madaling tandaan. Papalakolin, sasarin Congress at Senate. 8 is yung pera, again, babalik-balik ng ganon, infinity, na yung ating binibigay na taxes, ibabalik sa atin na after 20 years, ganon, 20, 40, 60 years. So, tatlong balik yon. Pag abutin kayo ng 80, then yon. So that the government shows its intent of good governance, services, and then gratefulness sa binayad ninyong taxes. It is our right. 7, 8, 9 is lucky 9. Para madaling tandaan, lucky 9. Full coverage tayo, health-wise, PhilHealth, from the womb to the tomb. Lucky 9. 10 is the Council of Elders. We will create the first amendment sa Constitution na we will have the Council of Elders 10. Parang yun yung madaling tandaan. Thereby giving them the powers at 24/7. Sinabi ko na sa ibang vlog tinutuhog ko lang ngayon lahat. 24/7 mag-represented ang taong bayan para hindi na mangyayari ito. The Council of Elders will have the power to call in the president and then sitahin siya. Oy, balita namin, bangag ka. Mag-hair follicle ka. Bukas. Balita namin, tarantado kang general, nagpapabayad ka ng ilang baka. Imbestigahan. Balita namin, ikaw, tarantado ka, ginamit mo yung nagpagamit ka, etc. Tanggalin, terminate. Balita namin, tarantado ka, busado kang congressman. Tanggalin. Simple as that. We will have to revise the Constitution, amend the Constitution, so that nandyan yung unang-una na amendment. The Council of Elders or the People's Council, or if you have a better name, let the transition government think about it, implement it, appoint the first batch, and then, boom, nandun na, in place. An executive order will cover that by the new sitting president. Tapos nun,
okay na. May checks and balance. Yung AFP-PNP remains